Hi! Ang recap natin ngayon ay ang anime na Shangri-La Frontier. Kung gusto mo ang aking recaps mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pagpindot sa notification bell. Nagsisimula ang kwento nang makita natin na ang isang kalahating hubad na lalaking nakamaskara ay kakatalo lamang ng isang halimaw. Isang katakot-takot na batang babae na marahil ay uminom ng ilang masyadong maraming energy drink na nanunood sa malapit, at ipinagdiriwang na ang Dark Lord ay natalo. Ang lalaking mukhang lukador ay buong pagmamalaki na nanunood habang ang halimaw ay naglalaho, at ang araw ay sumisikat mula sa likod ng mga ulap. Ang kanyang pangalan ay Sonrako, at ang weird na babae ay muling pinupuri ang mandirigma. Sinabi niya kung paano ito naging isang mahabang mahirap na paglalakbay, at hindi na sumang-ayon si Sonrako. Pagkatapos ay nakakagulat na lumundag si Sonrako sa langit, at bumulalas na oras na para sumama si Faria sa Dark Lord. Pagkatapos ay ginawa niya ito ng isang malaking pabor sa pamamagitan ng muling pagsasaayos ng kanyang nakakainis na mukha gamit ang kanyang paa, at sinabi sa kanya na siya ang tunay na banta sa mundong ito. Nakita natin na si Sonrako ay talagang nasa isang laro. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag na sa wakas ay natalo niya ito, at nagawa rin niyang makaganti sa lahat ng pinagdaanan niya sa kanya. Sa mundong ito, ang mga larong nakabatay sa display ay itinuturing na retro at ang mga ganap na nakakaengganyong virtual reality na laro ay naging karaniwan na. Sa ilalim ng maliit na bilang ng mga gawang mahalaga, makikita ang napakalaking pile ng mga release, na ang mga disenyo ng laro ay hindi tumutugma sa kanilang pinahusay na teknolohiya ng graphics. Ang mga larong ito ay kilala bilang trash games. Bagamat karamihan sa mga tao ay nararapat na hinahamak ang mga trash game, may mga taong tuwang-tuwang naghahanap sa kanila at ang mga taong ito ay tinatawag na mga freak. Ang ating bida na nagngangalang Rakuro ay isa sa mga freak na ito, at ipinahayag niya na totoo ang mga chismis, at ang larong nilalaro niya ay isang higanteng tambak ng basura. Inihahambing ni Rakuro ang pakiramdam na natatanggap niya mula sa pagtalo sa isang trash game sa kung ano ang nararamdaman ng isang convict kapag tinatapos ang isang sentensya sa bilangguan. Nagtataka ang psycho na ito kung anong trash game ang susunod niyang susubukan, at nalaman natin na kilala siya bilang trash game hunter. Pagbaba niya ng hagdanan, nalaman natin na ang kanyang ina ay kakaiba rin, habang sinabi sa kanya ni Rakuro na lumabas ang isa sa kanyang mga butterfly. Sa paaralan, ang isang random na batang babae ay nag-stalk kay Rakuro at nagsasanay kung ano ang plano niyang sabihin sa kanya. Nagpasya siyang magtanong tungkol sa mga video game at maghintay para sa perpektong sandali, ngunit natalo siya ng ibang bata. Sa isang game shop, umaasa ang may-ari na nagngangalang Mana, na ang bakasyon sa tag-init ay makatutulong sa pagdadala ng kanyang negosyo. Dumating sa shop ang stalker ni Rakuro na nagngangalang Ray. Alam na alam ni Mana kung bakit siya naruroon, ngunit sinabi kay Ray na wala si Rakuro ngayon. Masyadong nahihiya si Ray na aminin ito, ngunit sinabi ni Mana kung gaano kasarap maging bata at umiibig. Ipinaliwanag ni Mana na naging abala si Rakuro sa pagsisikap na i-crack ang isang extra special na trash game, kaya matagal na siyang hindi nakapunta roon. Ipinakita niya sa kanya ang larong tinatawag na Faria Chronicle Online, at sinabing isa itong maalamat na trash game. Ang lahat ng mga allies sa laro ay may kakilakilabot na AI, ang mga pattern ng pag-atake ng kaaway ay walang kahulugan, at mayroong isang walang katapusan na bilang ng mga bug sa code. Ang laro ay napakahirap din, ang mga seryosong kasanayan ay kailangan, kahit na para lamang talunin ang unang boss, kaya nagdulot ito ng toneladanang mga manlalaro na hindi makontrol, na ibinabato ang kanilang mga headset na parang mga baliw. Higit sa lahat, narinig din niya na kailangang labanan ng mga manlalaro ang panghuling boss na naka-board shorts at nakamaskara. Sa sandaling iyon, dumating si Rakuro, naghahanap ng anumang bagong trash games na maaaring lumabas. Pumunta siya sa counter, at nalaman natin na si Ray ay talagang duwag habang siya ay agad na nawala. Nagulat si Mana nang makita siya doon, at buong pagmamalaking ibinalita ni Rakuro na natalo niya ang Faria Chronicle Online. Si Ray ay nanunood mula sa paligid na parang stalker siya, at narinig niyang ipinaliwanag ni Rakuro na ang laro ay isang kamanghamanghang tambak ng basura. Ang pinakamasamang bahagi tungkol dito ay ang babaeng lead na si Faria. Siya ang dahilan ng halos lahat ng problemang nararanasan niya sa paglalakbay. Pinalala niya ang bawat sitwasyon, at pinapatay ang mga taga-nayon at mga miyembro ng partido. Hindi rin siya nagdusa ng anumang kahihinatnan para sa anumang bagay, dahil palagi siyang gagawa ng paraan upang isisi ang lahat ng ito sa huling boss. Kahit na walang ginawa ang boss, at naging problema niya siya sa lahat. Patuloy na tina-trash talk ni Rakuro ang trash game, habang ipinapaliwanag niya na kung bibigyan niya si Faria ng kahit kaunting pagtulak para mailabas ang inis niya, magagalit lang siya. Hindi siya sumama sa kanya kahit saan, at tumanggi na iusad ang kwento. Ikukulong siya ng autosave sa State of Affairs, at aabuti ng 3 oras para makabalik sa magandang mood ang psycho. Nagulat si Mana na hindi lang siya sumuko, na may katuturan dahil makakamit niya ang isang aktwal na buhay, ngunit ipinaliwanag niya na ganoon siya nila napapasabik.
Sa loob ng 3 minuto sa pagitan ng pagtalo sa panghuling boss, at bago magsimula ang mga kredito, maaari mong atakihin ang baliw na babaeng ito nang walang takot sa paghihiganti. Sinabi ni Rakuro ang kasab-ikan, dahil kapag mas iniinis ka ni Faria, mas nagiging determinado kang dalhin ang lahat ng basura upang maranasan ang 3 minuto ng langit. Malinaw na sineseryoso ng taong ito ang mga trash games, habang sinasabi niya na kapag dumating na ang sandaling iyon ng kaligayahan, para bang nabubura ang lahat ng kanyang pagkabigo. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay naiintindihan niya kung bakit siya inilagay sa Earth na ito. Para sa ilang kadahilanan, si Rei ay nakangiting parang kilabot habang naririnig ito, at ipinaliwanag ni Rakuro na ang trash game ay masyadong maganda. Ngayon, hindi niya maisip kung ano ang isusunod nito. Nag-isip si Mana ng exciting na ideya na huwag maglaro ng trash game ng isang beses. Ipinaliwanag niya na ang pagdanas ng mga kahinaan sa buhay ay maaaring makatulong na pahalagahan ang mga matataas, ngunit ang kabaligtaran ay parehas rin. Ipinakilala siya ni Mana sa larong Shangri-La Frontier, ang ganap na nakakaengganyong laro ng VR na may mahigit 30 milyong manlalaro. Patuloy niyang kinukumbinsi siya, at binigyan si Rei ng hindi gaanong banayad na kindat para sa ilang kadahilanan. Ipinaliwanag niya na maaaring maging masaya na subukan ang mga bagay na idinisenyo para sa masa paminsan-minsan, at tila pinag-iisipan ito ni Rakuro. Sa kanyang tahanan, nalaman natin na ang dedikasyon ni Rakuro sa kanyang karanasan sa paglalaro ay umaabot sa mapanganib na mataas na antas ng nerd, habang pinag-aaralan niya ang kasaysayan ng laro. Nalaman niya na ang Shangri-La Frontier aka SLF, ay napunta sa merkado wala pang 1 taon ang nakalipas at nagtakda ito ng Guinness World Record para sa sabay-sabay na pag-login ng manlalaro. Ang konsepto ay, isang kolonya na fleet na nagmula sa kalawakan ay namatay, ngunit bago umalis ay nag-iwan ng isang bagong lipunan. Makalipas ang libu-libong taon, nabubuhay ang mga PC sa halos medieval na tech levels. Pinili nito ang kanyang interes dahil isa itong setup na nagbibigay daan para sa walang hirap na pagsasama ng mga elemento ng sci-fi. Tila nakumbinsi si Rakuro dahil hindi katulad ng Faria, na napakasama, ang mga haters ay desperadong naghahanap ng mga tampok na pagganti. Ang larong ito ay minamahal na ang ilang mga haters nito ay ganap na nalunod ng 10,000 mga tagahanga. Ibinaba ni Rakuro ang kanyang gamer fuel, at nagpasyang subukan ang laro. Nalaman natin ng kaunti ang tungkol sa kumpanyang gumawa ng laro na tinatawag na Utopia Entertainment Software. Itinatag ito ng genius programmer, si Takuyo Takuri, na bumuo ng isang ganap na nakakaengganyong VR game system. Ito ay nangunguna sa larangan ng software development hardware at pagbibigay ng serbisyo sa internet. Isinuot ni Rakuro ang kanyang virtual reality headset, at iniisip kung gaano nakatagal mula noong naglaro siya ng isang bagay na hindi basura. Nagsisimula ang laro sa paglikha ng karakter, at namangha si Rakuro sa kung gaano karaming mga pagpipilian ang mayroon para sa mga class. Pumili siya ng Twin Blade Mercenary para sa flexibility nito, at pagkatapos ay lumipat sa Origin. Nabasa niya na ang mga Wanderer ay dahan-daang bumubuo ng depensa, ngunit nakakakuha ng mga bonus sa swerte. Naaapektuhan ng swerte ang critical chance at rate ng pag-drop ng item, kaya nagpasya siyang piliin iyon. Nagsisimulang maging talagang kapanapanabik ang mga bagay nang nalaman niya kung gaano karaming mga pagpipilian ang mayroon sa pagpapasadya ng character, dahil pinapayagan siya nitong baguhin ang lahi at uri ng katawan. Gumagawa siya ng kakaibang ingay dahil medyo nasasabik siya, at pinaalalahanan niya ang sarili na huminahon. Napagtanto ni Rakuro na siya ay nalason ng husto ng mga trash games, na siya ngayon ay nasasabik ng mga hangal na maliliit na bagay. Tila nakakalimutan ang tungkol sa sinabi niya, tuwang-tuwang sinabi ni Rakuro na oras na para maging hardcore sa disenyo ng karakter, sa unang pagkakataon hanggang sa forever. Pagkatapos ay nakakagulat na nakita natin na ang kanyang natapos na disenyo ng karakter ay mukhang kakaiba, ngunit at least inililigtas tayo sa sakit sa pagtingin sa kanyang pangit na mukha. Hindi siya mapagkakamalang isang kalahating hubad na mabalahibo, dahil mayroon siyang napakagandang dahilan para gawin ito. Nalaman natin na ang kanyang estilo ng paglalaro ay binubuo ng hindi pagpansin sa baluti, sa pabor sa pagkuha ng pinakamahusay na mga armas na posible. Siyempre, magastos ang mga armas na ito, ngunit sa SLF, kamangha-mangha, binibigyan ka ng opsyon na ibenta ang iyong kagamitan sa pagsisimula sa panahon ng paglikha ng karakter, at maaari kang kumita ng malaki. Sa kabutihang palad ay gustong itago ni Rakuro ang kanyang mukha, at ang tanging pagpipilian ay ang mukhang hangal na maskara ng ibon. Wala siyang pagpipilian dahil medyo awkward para sa kanya na maglaro ng kalahating hubad, kung makikita ng lahat ang kanyang mukha. Si Rakuro ay ang uri ng manlalaro na gumagamit ng parehong pangalan sa bawat laro na kanyang nilalaro, kaya ibinibigay niya ang pangalang Sonrako. Humiga siya sa kanyang kama at tuluyang pumasok sa laro. Lumaktaw si Rakuro sa prologue dahil wala talagang may pakialam dito, at dumating sa mundo ng God tier na laro upang mahanap ang isa sa kanyang uri.
Lumipad ito palayo at agad namang humanga si Rakuro dahil ang paggalaw-galaw ay parang totoong buhay. Sinusubukan niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtakbo at pag-akyat sa lugar, at sinasabi kung gaano kasarap ang pakiramdam ng lahat kumpara sa larong kasama ang kasuklam-suklam na nakakainis na babae. Namangha si Rakuro sa laki ng mundo, at naglabas ng mapa. Nagtataka siya kung bakit hindi siya nagsimula sa isang tutorial town para sa mga baguhan tulad ng karamihan sa mga laro, at hindi niya napagtanto na ang mga pipili ng Wanderer bilang kanilang origin, ay nagsisimula sa isang random na punto sa beginner's area. Nagpasya siyang magtungo sa panimulang bayan, ngunit muling namangha kung gaano kasarap ang pakiramdam ng mga kontrol. Sinusuri niya ang kanyang mga istatistika at kinikilala na ang kanyang mababang depensa ay dahil sa kanyang kalahating hubad, ngunit umaasa na ang kanyang mataas na swerte na istatistika ay makakabawi para dito. Noon pa lang, nagulat siya nang bigla siyang inatake, nang makasalubong niya ang isang goblin. Tumanggi si Rakuro na maging isang kalahating hubad na duwag, at nagpa siya na oras na upang makita kung saan gawa ang combat engine ng laro. Sinimula ng matapang na Little Goblin ang laban, ngunit malamang na pinagsisisihan niya ang lahat ng desisyon niya sa buhay habang gumagamit si Rakuro ng malakas na pag-atake para hatiin siya sa kalahati. Pinahanga ni Rakuro ang kanyang sarili, ngunit kinikilala niya na ang Goblin ay isang scrub enemy lamang sa intro. Ito ay nag-level up sa kanya bagaman, at nakikita niya na ang palakol nito ay maaaring dalawahan ang paggamit. May gumagalaw sa ilang mga palumpong sa malapit, at iniisip ni Rakuro kung paano maraming matututunan sa laro, tulad ng mga kahinaan ng halimaw, pattern, at pag-drop ng item. Sinabi niya na ito man ay isang trash game o god tier na laro, lahat ay nakakakuha ng pakiramdam na nararanasan niya ngayon. Ang saya sa unang pag-dive sa isang bagong mundo, ito ay isang bagay na hindi mahahanap sa totoong buhay. Ang kanyang kalaban sa wakas ay lumabas mula sa mga palumpong, at halos hindi na niya nalampasan ang kanyang pag-atake kay Rakuro. Ang pag-atake ay napakalakas, at kinikilala niya na mapapabagsak siya nito kung tatamaan siya nito. Ang nakakatakot na kuneho ay pumasok para sa isa pang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito ay hinaranggan ito ni Rakuro, at siya ay naka-counter habang naglalanding ng isang kritikal na tama. Ang Bugs Bunny na may rabies ay masyadong determinado, at patuloy na umaatake. Nabigo si Rakuro sa kung ano ang inaalok ng larong ito, at nakita natin na tinusok niya ang kuneho. Ipinaliwanag niya na ang kuneho ay nagpapatama lamang sa kanyang leeg, kaya napakadaling malaman kung paano ito haharapin. Natutuwa siyang makita na siya ay nag-level up pa, ngunit nabigo na hindi makita ang espada ng kuneho bilang item drop. Sa sandaling iyon, ipinapakita ng kanyang stat screen na natugunan niya ang isang tiyak na kondisyon at natutunan ang skill flash counter. Sa kabilang banda, maaari niyang i-unlock ang mga kasanayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilang partikular na aksyon, kaya naglalaan ng ilang sandali si Rakuro upang pahalagahan kung gaano kahusay ang disenyo ng laro. Napagtanto niya na dahil ang sariling kakayahan ng isang manlalaro ay nagdaragdag sa kanilang mga pag-iwas at pag-atake, kaya niyang labanan ng husto ang kahit na mas mataas na antas ng mga kaaway. Dahil dito, gusto niyang subukan ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Ang kanyang pagpapahalaga ay hindi huminto doon bagaman, dahil napagtanto ni Rakuro na siya ay naglalaro sa buong oras na ito nang hindi nakatagpo ng kahit na isang bug. Pagkatapos ay pinapanood natin ang lahat ng mga nakaraang bug na kinailangan niyang harapin, tulad ng hitbox bug, clipping bug, at ang kasumpa-sumpa na invisibility bug. Ipinahayag niya ang kanyang pananabik dahil hindi siya sigurado kung masisiyahan siya sa isang bug-free na laro pagkatapos ng lahat ng oras na ito, ngunit sigurado ngayon na talagang ma-enjoy niya ito. Tumungo si Rakuro upang maghanap ng isa pang may rabies na kuneho, ngunit huminto sandali upang ganap na sirain ang isang ogre. Muli siyang nag-level up, at nagpa siya na marahil ay dapat niyang ilaan ang kanyang mga stat point. Nais niyang mas madalas na mag-spawn ang palaban na kuneho, ngunit napagtanto niya na ito ay isang bihirang halimaw. Nagawa pa rin niyang patayin ang 50 sa kanila, at makuha ang kanyang matamis na mukhang dalawahang espada. Natutunan din niya ang ilang mga bagong kasanayan, ngunit sinabi na isa lamang sa mga ito ang sulit na gamitin. Gayunpaman, nagpasya si Rakuro na sumulong, dahil hindi na siya magkakaroon ng higit pang mga antas sa mga halimaw ng scrub tier sa paligid. Napakalayo na niya sa panimulang bayan, ngunit nakita niyang malapit siya sa ibang bayan, na angkop na pinangalan ng Second Dale. Pumunta siya doon, ngunit nakita niya na may ahas na may ponytail na humaharang sa isang tulay. Si Rakuro ay hinalinhan upang sa wakas ay magkaroon ng isang tunay na hamon, at naghahanda upang labanan ang nakaistilong ahas. Huwag hayaang malinlang ka ng mahinang buhok na disenyo, ang halimaw na ito ay talagang napakalakas dahil ito ang boss ng lugar na sinadya upang labanan ng isang party. Si Rakuro ay tumatagal ng ilang sandali upang pag-isipan ang lahat ng mga pag-atake na karaniwang ginagawa ng ahas sa mga laro. Sinabi niya na sa isang avatar na aktwal na gumagalaw sa paraang gusto niya, hindi niya kailangan ng mga depensa para matalo ang boss, at sumulong siya.
Hinihiling niya na bigyan siya ng laro ng isang bagay na kapanapanabik, at nakikita namin na medyo nag-e-enjoy si Rakuro sa kanyang sarili. Sa labasan ng isang kalapit na bayan, maraming tao ang namamangha sa isang bagay. Nalaglag ang kanilang mga panga, at nakita natin na ito ay isang taong nakasuot ng napakalaking baluti. Ito ang panimulang bayan na Firstia. Nakikita ng mga tao ng bayan na ang taong ito ay may mataas na antas ng kagamitan, at isang crest mula sa isang clan na nakatuon sa tagumpay. Ang clueless na grupo ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang tulad niyan, at malalaman natin sa boses nito na siya ay isang babae. Sinusuri niya ang lahat ng pangalan ng mga tao sa kanyang harapan, at ipinaalala sa kanyang sarili na binibigyan ni Rakuro ang lahat ng kanyang mga karakter ng parehong pangalan. Siya ay wala doon, nakakaiba, dahil ang lahat ng mga nagsisimulang manlalaro ay pumupunta sa Firstia. Bumalik sa totoong buhay, nakita natin na ang stalker ni Rakuro ay hindi sumusuko dahil hinahanap siya nito sa laro. Bumalik kasama ang ating bayani na may mukha ng kalapati, sinimulan niya ang kanyang pag-atake sa ahas na may buhok na nakakaakit na para bang ito ay ninakaw mula sa isang anghel. Nagpa siya si Rakuro na panuurin ang mga pattern nito at umiwas sa ilan sa mga pag-atake nito. Natukoy ng Henyong Gamer na boss pa rin ito para sa mga nagsisimula. Madaling basahin ang mga galaw nito, at hindi ito magkakaroon ng anumang mga galaw na instant kill. Napagtanto ng Genius Gamer na kaya niyang talunin ang bagay na ito nang hindi natatamaan, ngunit kahit isang hit ay mapapatay pa rin siya. Mahusay na umiwas si Rakuro sa isa pang pag-atake ngunit nabasag ang kanyang sandata. Alam niyang humihina na ang tibay nito, ngunit hindi makapaniwalang nabasag lang ito sa unang hit. Nakita niya na ang prinsesa ng ponytail ay may matigas na kaliskis, at nagpa siya na oras na upang subukan ang kanyang matatamis na blood blade. Pumasok si Rakuro para sa isang pag-atake habang binibiro na gagawa siya ng mga snake fillet, ngunit nagulat siya ng ilang lilang bagay na ibinuga ng naka-ponytail na python. Ang una niyang naisip ay maaaring ito ay tae, ngunit ipinapakita ng isang display na ito ay lason, at magkakaroon siya ng pinsala bawat 10 segundo. Napagtanto ni Featherface na maaaring minamaliit niya ang ahas, at ang magandang umaalo na ulo ng buhok nito. Ang ating Diyos ng Trash Games ay nagsasabi sa ahas na natalo niya ang Trash Games na may mechanics na mas mababa kaysa dito, at hindi sapat ang isang maliit na paghahagis ng tae para mapabagsak siya. Iniisip ni Rakuro kung paano siya pinipinsala ng lason ng isang pinsala bawat 10 segundo, na nangangahulugang mayroon siyang mga 4 na minuto na natitira, kaya kakailanganin niya ng isang mapagkakatiwalaang paraan upang mapatama ang mga kritikal kung gusto niyang talunin ito. Ginagamit ng ating Birdman ang kanyang utak ng ibon upang matukoy na ang mga kritikal sa larong ito ay hindi nagtitrigger ng random. Tila nag-trigger ang mga ito kapag ang isang pag-atake ay nakatama sa isang perpektong paraan, o kapag ang isang kaaway ay natamaan sa kanilang mahinang punto. Gayunpaman, ang ahas ay hindi lamang pormado, ang katawan nito ay natatakpan ng napakatigas na kaliskis, kaya napagpasyahan niya na ang mahinang punto nito ay ang ulo nito. Ang ahas na sobrang proteksyon ng kanyang nakaistilong buhok ay humaharang sa kanyang pag-atake, na nagpapaunawa kay Rakuro na ang pag-atake sa ulo nito ay hindi magiging madali. Sa halip, nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang kahinaan, at ginamit ang move na Screw Pierce para tusukin ang katawan nito. Patuloy niyang inaatake ang butas na ginawa niya, at sinabi nitong ganap na God Gamer, na nagbabago ang mga katangian ng depensa ng isang nasugatan na seksyon, na nagpapahintulot sa mga kritikal na mag-trigger doon. Ang ahas ay kapansin-pansing sumisigaw sa sakit, sa kanyang magandang ulo ng buhok na dumadaloy sa hangin, na parang nasa isang shampoo commercial. Si Rakuro ay humahampas habang nauubos ang kanyang oras, ngunit hindi niya alam kung gaano karaming HP ang mayroon ng ahas, at hindi siya sigurado kung aabot siya. Napaatras siya, at napagtanto na ngayon ni Rakuro na ang pagtalo sa Trash Games Online ay naging dahilan kung bakit siya naging mautak. Noong una siyang pumasok sa mas appeal game na ito para sa mga casuals, naisip ng mautak na ibon na ito na hindi siya makakatama ng mga bagay ng madali, at hindi na niya kailangang gumamit ng mga items sa pag-recover. Siya ay mayabang lamang bagaman, at tinutupok siya ng ahas. Hindi pa tapos si Rakuro, at ginagamit niya ang kanyang flash counter move. Kinuha ni Rakuro ang kalamangan sa pamamagitan ng paghawak sa isang lock ng buhok nito na napakaganda na karibal nito sa buntot ng unicorn. Isang huling piercing screw sa mukha nito ang dahilan para sumabog ang ulo nito, at nagpaalam tayo sa ahas na mapagmahal sa hair salon. Si Rakuro ay sobrang naging mas masaya habang siya ay nag-level up pagkatapos talunin ang matandang ahas. Ang kanyang loot ay sapat na upang makakuha ng isang magandang presyo, ngunit napansin niya na ang kanyang health ay bumababa pa rin. Wala siyang oras para ipamahagi ang kanyang mga attribution points, at itinapon na lang ang lahat sa stamina at agility. Ang ibon ay nagsimulang lumipad papunta sa bayan upang bumili ng panlunas, ngunit napagtanto na hindi niya alam kung nasaan ang mga tindahan, at tiyak na hindi siya makakarating sa oras.
Hindi niya mairehistro ang kanyang respawn point dahil hindi pa niya alam kung saan ang mga dulo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari, na parang naghahabol sa ligaw na gansa. Sa bayan, nakita natin na ang isang lalaki na nagngangalang Yamamoto ay tuwang-tuwa na pagkatapos ng 3 buong buwan ng pagsubok, sa wakas ay nakuha niya ang babaeng crush niya para makipaglaro sa kanya ng SLF. Ang pangalan niya ay Maya. Ang Romeo na ito ay nagmanyobra sa kanyang sarili sa papel ng veterano na nagbibigay ng payo, at hindi niya hahayaang lumipas ang pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, ang kanyang intimate encounter ay nag-ambala ng ating nagngangalit na loko, at inisip ni Maya na halimaw ito. Sinabi ni Yamamoto na mayroon itong pangalan kaya sigurado na ito ay isang manlalaro. Iniisip ng baliw na babae na ito na dapat pa rin niyang patayin ito, ngunit ipinunto ni Yamamoto na ang pagpatay sa ibang mga manlalaro ay naglalagay ng bungo sa harap ng iyong pangalan. Isinasaalang-alang ito ng nakamamatay na psychopath, ngunit nagpa siya laban dito, at iniisip nila kung ang ibon ay tinamaan ng laso na tae. Sinabi sa kanila ni Yamamoto kung nasaan ang in, ngunit ipinaliwanag na ang respawn point ay magre-rehistro lamang kapag nakahiga na siya sa kama. Sa in, masyadong mahinahon ang pagsasalita ng receptionist, habang itinuturo niya ang lahat ng amenities na mayroon sila, kaya sinugod siya ng ating galit na bayani. Sa wakas ay nakarating na si Rakuro sa kanyang kama upang irehistro ang kanyang respawn point, ngunit ang lason ay hindi pa gumaling at siya ay namatay. Si Rakuro ay bumalik sa realidad kung saan siya ay nabigo na namatay, ngunit natutuwa siyang hindi nawala ng anumang mga item. Nagpasya siya na kailangan niyang pasalamatan ang taong tumulong sa kanya, ngunit sa ngayon ay pinahahalagahan niya kung gaano kahanga-hanga ang larong SLF. Ang ating God of Trash Games sa kalaunan ay dumating sa second Dale, sa paghahanap ng mga pangangailangan tulad ng mapa at mga item sa pag-recover. Iniisip ng ibon na dapat siyang bumili ng isang malakas na pangunahing sandata upang matulungan siyang maabot ang kanyang layunin na maabot ang nangungunang mga ranggo ng manlalaro. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang mga pervert ay nakatitig sa kanya dahil sa pagiging kalahating hubad, at gumawa siya ng tamang desisyon sa pamamagitan ng pagkuha muna ng mga damit. Nakukuha lang niya ang pinakamurang damit na mabibili niya, dahil para lang hindi tumingin sa kanya ng kakaiba ang mga tao, ngunit pagkatapos ay kakaibang nagpasya na ang kanyang ulo ng ibon ay hindi gaanong kakaiba kaysa sa isang maskara. Sa isang tindahan ng armas, hindi nagustuhan ni Rakuro ang inaalok nito, at itinuturo ng lalaki sa tindahan ng armas na ang mga bunny dagger ni Rakuro ay talagang napakabihirang. Natuwa si Rakuro, gayunpaman, nang ipaliwanag ng lalaki na maaari siyang gumawa ng mga armas, ngunit kailangan niyang kunin ang mga materyales. Ang aming maliit na kalapati ay hindi nag-aksaya ng oras, at agad na tumungo sa isang lugar na may maraming mineral. Gayunpaman, nalilito ang kanyang mga balahibo, dahil natatapos lang niya ang pagmimina ng mga ordinaryo na bato. Nadidismaya siya dahil iniindayog niya ang kanyang piku ng hindi bababa sa 30 minuto, ngunit mayroon lamang 2 sa 6 na piraso ng ore na kailangan niya. Para bang wala siyang sapat na pag-aalala sa lahat ng putik at isang mabigat na piku, lumilitaw ang isang nakakainis na palaka na ginagawa ng mga palaka. Ang kawawang palaka na ito ay nakakaabala sa maling ibon. Ang maliit na palaka na ito ay lumalangoy sa putik na parang iniisip nitong lumalangoy ito sa Olympics, at nasa unang pwesto ang inosenteng maliit nitong puso. Naisip ni Rakuro na maaari silang magsama dahil hindi ito ganoon kadelikado, ngunit natukoy na ang palaka ay malinaw na gustong maging materyales. Napaatras ng kanyang pag-atake ang inosenteng maliit na palaka, kaya pumasok siya para tapusin ito. Alam niya na ang palaka ay may slash resistance dahil ang kanyang suit ay gawa sa balat nito, at nagpa siya na maaari lang siyang gumamit ng bludgeon at piercing attacks. Ang kanyang palako ay perpekto para dito, ngunit ang kanyang mga balahibo ay muling nagulo, nang napagtanto niya na ang putik ng latian ay lubos na nagpapabagal sa paggalaw ng isang manlalaro. Ang kawawang maliit na palaka ay sumalubong sa pagkamatay nito sa kamay ng ating ibon na bayani, ngunit napakadali nito para sa kanya na hindi man lang siya pinasaya nito. Napansin ni Rakuro na mas maraming bagong manlalaro ang lumalabas kamakailan dahil sa summer break, at natukoy niya na dapat niyang talunin ang lahat sa karera para sa mga materyales. Pagkatapos, nagpamangha si Rakuro sa may-ari ng tindahan sa lahat ng kanyang mineral. Sinabi sa kanya na ang isa sa mga piraso ay talagang espesyal at may 2 blade na magagawa mula dito. Pagkaraan ng ilang oras, handa na sila at nalaman niya na ang mga ito ay mga god-tier weapons. Ang napakakapakipakinabang na panday na ito ay nagsasaad na ang paggawa ng tinatawag na pagpapalaki ng sandata ay napakahalaga. Lumalabas na ang pagpapalaki ay nangangahulugan lamang ng pag-upgrade, ngunit ito ang terminong ginamit ng mga panday na masyadong sineseryoso ang kanilang trabaho, at iniisip ang mga armas na ginagawa nila bilang kanilang mga anak. Ang naiisip lang ni Rakuro ay kung paanong ang panday ay isang NPC, ngunit kamangha-mangha ang pananalita at ugali nito.
Sinabihan siya ng NPC na huwag umalis sa bayan na nakasuot ng baluti tulad ng mayroon siya habang madilim, dahil mapanganib ang mga halimaw sa gabi. Hindi niya alam, ang kaibigan nating baliw na ibon ay handa sa hamon, at planong gamitin ang mga mapanganib na halimaw sa gabi para masira ang kanyang mga bagong sandata, at magtambak ng ilang higit pang mga level. Bumalik sa tulay, nakita natin na ang ahas ay bumangon mula sa abo tulad ng isang phoenix na may buhok na mas nakasisilaw kaysa sa 1,000 araw. Sa kasamaang palad, ito ay sinalubong ng isang malakas na pag-atake mula kay Ray, na nagpatuloy sa kanyang paghahanap kay Rakuro. Hinanap ng stalker detective na ito ang buong lugar ng baguhan para sa kanya, ngunit natukoy na maaaring natalo niya ang ahas nang hindi humihinto sa bayan, at ngayon ay nasa second day. Iniisip niya kung ang isang bagong manlalaro ay talagang makakamit ang ganoong bagay, ngunit tiwala siya na kung magagawa ng sinuman, ito ay si Rakuro. Sa ibang lugar, ang ating mapagmahal na birdie sa labanan ay nakikipaglaban sa goblin mula sa Lord of the Rings, at tinutugunan niya ang lahat ng kanyang natutunan. Una, nagbabago ang mga spawn ng halimaw batay sa kung ito ay araw o gabi. Karamihan sa mga halimaw sa gabi ay kasing agresibo at mapanganib gaya ng sinabi ng nagbibenta ng armas. Nakatulong iyon sa kanila na mag-level up, at matuto ng ilang bagong kasanayan. Gayunpaman, ang partikular na maliit na halimaw na ito ay tila masyadong malakas. Ang paggalaw at pag-atake ng isang ito ay nasa ibang antas mula sa mga goblin sa kagubatan. Mayroon itong maraming HP at isinasama ang mga malakas sa estilo ng pakikipaglaban nito, na parang ginagawa nito sa buong buhay nito, tulad ng pakikipaglaban nito para sa singsing ni Frodo. Sa sandaling iyon, ang maliit na goblin ay nagpalabas ng isang nakakatuwang tunog na battle cry, at tinawag ang lahat ng maliliit nitong kaibigan na goblin. Para bang ang pakikipaglaban sa isa ay hindi sapat na masama, ngayon ay kailangan niyang harapin ang ilan, at napagpasyahan niyang kailangan niyang tumakbo ng buong bilis para lang magkaroon ng pagkakataong makalayo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, inalis ni Rakuro ang kanyang sarili sa mentalidad na iyon at ipinaalala sa kanyang sarili na masyado na siyang nag-e-enjoy para tumakas. Maaaring isang ibon si Rakuro, ngunit hindi siya duwag na manok, at humarap sa hamon. Habang tinatalo niya ang mga nakakainis na maliliit na goblins, iniisip ni Rakuro kung paano siya naging masaya sa buong oras na ito, at sinasabi sa kanyang sarili na ang mga god-tier games ay medyo maayos. Gayunpaman, ang larong ito ay may higit pang maipapakita. Sa mismong sandaling ito nang lumitaw ang isang dambuhalang mabangis na halimaw, nakilala ni Rakuro ang tunay na Shangri-La Frontier. Hindi makapaniwala si Rakuro sa kanyang mga mata nang malaman niyang isa itong unique monster, at hinahanda niya ang kanyang sarili para sa laban ng kanyang buhay. Sa ibang lugar, nasilip natin ang kwarto ni Ray habang nasa laro siya. Hinahanap ng baliw na stalker na ito si Rakuro, at tinanong si Yamamoto na nagsasabing nakakita siya ng mukha ng ibon. Ang uhaw sa dugo na psycho na gusto niya ay gustong wakasan si Ray, dahil tila iniisip niya na ang lahat ay isang halimaw, ngunit pinaalalahanan siya ni Yamamoto na huwag wakasan ang iba pang mga manlalaro. Ipinaliwanag ni Yamamoto na ang malaking ibon ay pumunta sa second dale matapos makakuha ng tae na puno ng lason mula sa sawa. Malinaw na siya iyon dahil walang ibang manlalaro ang baliw na magsuot ng ulo ng ibon habang kalahating hubad, ngunit sinabi ni Yamamoto na maaari niyang baguhin ang kanyang kagamitan sa ngayon. Hindi makapaniwala si Ray kung paano natalo ni Rakuro ang gutom na sawa nang hindi bumisita sa unang bayan. Iniwan ni Ray ang dalawang snitches na may regalo ng pamamaalam na tinatawag na coordinate teleporter at humarurot. Lumalabas na hindi nila kilala si Ray, ngunit masasabi ni Yamamoto mula sa emblem sa kanyang kapwa na siya ay mula sa isang clan na nakatutok sa isang partikular na unique monster, ang Lycaon the Night Slayer. Ang mga unique monster ay isang espesyal na klase ng mga halimaw na may parehong individual na pangalan at isang title. Karamihan sa mga halimaw kapag natalo o nahuli, nagre-respond bilang isang bagong individual pagkalipas ng isang takdang panahon. Ngunit para sa mga unique monster, isa lang ang bawat isa sa buong mundo. Sinasabi ng bulong-bulungan na mayroong 7 sa kanila sa SLF, ngunit ang pamantayan ng spawn para sa karamihan sa kanila ay hindi alam. Para sa bawat isa sa mga unique monster na ito na tinatawag na Colossi, maraming nangungunang manlalaro ang bumuo ng clans, na nakatuon sa pagpapabagsak sa kanila. Ang mga Colossi na ito ay napakabihirang, ngunit ang tunay na issue ay, kung gaano sila kalakas. Isang buong taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang laro, ngunit kahit na may player base na higit sa 30 milyon, wala ni isang tao ang nagawang talunin ang isang unique monster. Bumalik kay Rakuro, nakita natin na nakatagpo niya ang isa sa mga imposibleng malakas na Colossi na ito. Nalaman niya na ito ang unique monster na si Lycaon the Night Slayer. Iniisip ni Rakuro kung paano medyo matigas ang mga maliliit na goblins na kinakalaban niya kanina, ngunit ang unique monster na ito ay natangay sila sa isang pag-atake lamang. Ang tanging magagawa niya ay titigan ang mabangis na halimaw, dahil sigurado siyang ang pagtama ng isa lang sa mga atake nito ay magwawakas sa kanyang buhay.
Ang higanteng lobo na bagay ay hindi nasisiyahan sa nakatayo lamang doon bagaman, at sinimula ng pag-atake nito. Saglit na iniligtas ni Rakuro ang kanyang sarili gamit ang isang block, ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka sa isang counterattack. Ilang segundo pa lang, nararamdaman na ni Rakuro ang mga epekto ng mahigpit na labanan, ngunit nagpasya pa rin siyang tuyain ito, sa pamamagitan ng pagsasabi sa halimaw na ang mga unique monster na tulad niya ay walang gaanong magagawa para sa kanila. Gayunpaman, sa kaibuturan, alam ng ating glass cannon kung gaano siya kalapit na makakita ng end screen. Natutuwa siyang magdamag siyang nag-grind dahil kung hindi niya natutunan ang perfect parry, isa na siyang virtual reality ghost ngayon. Binibigyang daan siya ng perfect parry na maiwasan ang pisikal na pag-atake ng kaaway, kung gagawin ng may eksaktong timing. Ipinagpatuloy ng halimaw ang walang humpay na pag-atake nito, at muling iniiwasan ito ni Rakuro. Alam niya na kailangan niyang gawin ang lahat para lang mabigyan ang sarili ng pagkakataong manalo, at pumasok para sa sarili niyang pag-atake. Lumipat si Rakuro sa kanyang Vorpal Choppers na nakuha niya mula sa Rabbi's Rabbit, at pinagsama ito sa kakayahang kumilos upang makatama ng critical strike. Ang halimaw ay halos hindi apektado, at patuloy na binomba ng mga pag-atake si Rakuro. Ang labanan ay huminto saglit nang mawala ang Night Slayer. Lumilitaw itong muli upang magpatama ng ilang higit pang mga pag-atake, ngunit muling nawala pagkaraan ng ilang sandali kapag ang buwan ay natatakpan ng mga ulap. Muli itong lumitaw sa kanya, ngunit ipinakita ni Rakuro na higit pa sa kakayanin niya ang kanyang sarili laban dito. Ang halimaw ay tila nagte-teleport habang inaatake nito si Rakuro mula sa likuran, ngunit ipinakita ni Rakuro ang kanyang husay bilang isang gamer nang natiming niya ng perpekto ang kanyang parry, upang bahagya lamang na mailigtas ang kanyang sarili mula sa pagsabog. Ang halimaw ay muling lumitaw sa harap ni Rakuro ngunit malinaw na siya ay nagsasaya habang siya ay napapangiti. Nagpapatuloy ang laban habang ang halimaw ay patuloy na nawawala at muling lumitaw. Nagawa ni Rakuro ang isa pang strike, ngunit ibinulalas na ang pelt nito ay mas matigas pa kaysa sa kaliskis ng naka-ponytail na python. Mahigit 5 minuto nang umiiwas si Rakuro sa bagay na iyon nang hindi tinatamaan, ngunit ang unique monster ay napakatigas. Nakatama si Rakuro ng daan-daang kritikal na welga, ngunit hindi siya sigurado kung mayroon siyang anumang pinsala. Ang kanyang Vorpal Choppers na nagsimula malapit sa mint condition ay nasisira na. Natitiyak ni Rakuro na kung hindi siya makakahanap ng mas malambot na lugar upang matamaan, ang kanyang mga armas ay maglalaho. Kinikilala niya na ang halimaw na ito ay malayo sa liga ng kung ano ang kaya niyang gawin sa yugtong ito, ngunit iyon mismo ang gusto niya, at iyon ang dahilan kung bakit ang Shangri-La Frontier ay isang god tier na laro. Ang ating matinding kalaban ay hindi maaaring magkaroon ng isang mas mahusay na oras, dahil inilalarawan niya ang tindi ng pangingilig ng gulugod na nagpaparamdam sa kanya na para siyang nagliliyab. Habang nakakuha siya ng ilang mas kritikal na strike, sinabi niya na hindi na posibleng mag-enjoy pa sa isang laro. Siya ay isang gamer na nagtagumpay sa hindi mabilang na bilang ng trash games, na puno ng mga bug at balanse ng basura. Dahil alam niya na ang halimaw na ito ay walang bugged out hitbox tulad ng sa ibang mga laro, walang pagkakataon na siya ay sumuko ngayon. Nakatama si Rakuro ng isa pang malakas na pag-atake, ngunit ang isang ito ay hindi rin gaanong nakakapinsala. Itinulak siya pabalik sa labas ng range ng halimaw, ngunit nagpalabas ito ng malakas na ungol na nagparalisa kay Rakuro. Muling itinago ang buwan na nagpapahintulot sa halimaw na mawala, at pagkaraan ng ilang segundo ay nagulat si Rakuro nang makitang wala na ang kanyang mga binti. Walang ideya si Rakuro kung ano ang nangyari ngunit kinikilala niya na talagang masakit ang matamaan ng katotohanan. Habang nakahiga siya doon sa pagkatalo, sinasabi niya ang malupit na katotohanan. Hindi siya biglang matututo ng isang kahangahangang bagong kasanayan, o maliligtas ng isang runan mula sa ilang misteryosong mataas na antas na manlalaro. Walang cinematic na ganoon ang mangyayari. Napagtanto niya na hindi iyon ganap na totoo, dahil kahit papaano pagkatapos ng isang hit na ganoon, mayroon pa siyang isang health point na natitira, at iyon ay isang himala. Pinupuri niya ang unique monster para sa pagiging hindi kapani-paniwala, ngunit sinasabi na ang kahangalan na iyon ay sadyang na-code sa kanya. Ang halimaw ay eksaktong kasing lakas ng nais ng mga lumikha nito. Nangangahulugan nito na ito ay matatalo na kahangalan. Sa mismong sandaling ito ay ginawa ni Rakuro ang kanyang desisyon. Wala na siyang pakialam sa panghuling boss ng laro o maging sa kwento, maaaring wala pa ito sa sandaling ito ngunit balang araw ay nangako siya na tatalunan niya ang unique monster. Direktang nakipag-usap si Rakuro kay Lycaon the Night Slayer at sinabihan ito upang matiyak na walang makakatalo dito bago niya gawin. Tinapos siya ng mabangis na halimaw, at nakita natin na ang isang sumpa na tinatawag na marka ng Lycaon ay inilapat. Makalipas ang ilang sandali, muling nagbalik si Rakuro sa Secondale, at nalaman na hindi pinapayagan ng sumpa na ito ang kagamitan sa bahagi ng katawan na tinamaan ng sumpa. Ang isang mabilis na pagsusuri sa kanyang katawan ay nagpapakita na siya ay halos ganap na natatakpan ng marka ng Lycaon. Ibig sabihin,
hindi niya ma-equip ang mga gamit sa kanyang katawan at binti. Saglit na inilabas ni Rakuro ang kanyang pagkadismaya habang kinukondena niya ang naglalaho na lobo sa paggawa nito sa kanya. Ito ay nagpapatunay na ang sumpa ay patuloy na nagbibigay ng mas marami pa. Ang mga halimaw na mas mababang antas kaysa sa sinumpa na karakter ay tatakas. Ang mga pakikipag-usap sa mga NPC ay maaapektuhan ng pagkakaroon ng marka ng Lycaon, at ang bahagi ng katawan na may sakit ay nakakakuha ng panlaban sa mga magic effect. Ang tanging paraan upang maalis ang sumpa ay sa pamamagitan ng mga panalangin ng isang santo, o ang pagkatalo ng curses caster. Dahil sa lahat ng masamang balitang ito, nagpasya si Rakuro na makalanghap ng sariwang hangin bago niya tapusin ang kanyang sarili. Doon, nagpakawala siya ng malakas na hiyaw habang ibinubulalas niya na ito ang uri ng sirang sumpa na nangyayari sa trash games. Habang nagtataka ang mga tao kung ano ang ginagawa ng kalahating hubad na weirdo, pinapakalma ni Rakuro ang sarili. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanyang sarili ang 3 prinsipyong natutunan niya sa lahat ng trash games. Matiyagang pag-iisip, di nadudurog na espiritu, at isang kalmado na paghuhusga. Ang isang mabilis na pagsusuri sa kanyang mga estatistika ay talagang nagpapakita na ang mga manlalaro ay nakakakuha ng maraming karanasan mula sa pakikipaglaban lamang sa isang unique monster. Ibig sabihin, medyo nag-level up siya, na-buff ang kanyang kakayahan, at nakakuha ng maraming stat points na ilalaan. Pagkatapos niyang ilaan ang kanyang mga punto, mabilis niyang napagtanto na ginawa niya ang kanyang sarili na isang glass cannon na mamamatay sa isang hit. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, dahil hindi niya magagamit ang 2 sa 4 na puwang ng kanyang armor. Ang paggastos ng mga puntos sa vitality ay parang pag-ihi sa karagatan, at ganoon din sa kanyang HP. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang pinakamahusay na estatistika ay 65 sa swerte. Sa palagay niya ay marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nakaligtas saglit sa 1 HP lang na iyon. Ipinagdasal niya na ang kanyang swerte ay kailangang maging mabuti para sa isang bagay, at umaasa na okay lang na bumaling sa swerte para sa tulong. Sa sandaling iyon, bumagsak sa kanyang ulo ang isang napakahusay na bihis na kuneho. Medyo iba ang hitsura nito kaysa sa kuneho na nakita niya dati, at iniisip niya kung pinapayagan ng larong ito ang mga halimaw na mag-spawn sa mga bayan. Ang makinis na maliit na furball ay umaalis, kaya sinundan nito ni Rakuro. Kumbinsido siya na sa paraan ng pananamit nito, makakakuha siya ng isang pambihirang bagay kapag nahuli niya ito. Nang tila mahuhuli na niya ang maliit na lalaki, lumilikha ito ng isang pinto at binibigyan ng kuneho ang ating bida ng isang mapagmataas na tingin habang siya ay lumalayo. Nabasa ni Rakuro ang isang mensahe sa pinto na nagsasabing ito ay isang unique scenario, isang imbitasyon mula sa rabbits. Naaalala ni Rakuro ang pagbabasa tungkol dito sa site ng gabay sa laro, at ipinaliwanag na ang SLF ay may malawak na pangunahing kwento tungkol sa paggalugad sa mundo, ngunit mayroon din itong malaking bilang ng mga side quest. Ang isang subsedity ay tinatawag na mga unique scenario. Mga misteryosong sitwasyon na nag-unlock ng mga oras, lugar, mga nilalaman, at mga flag na hindi alam ng publiko. Kaya't ang mga kasanayan sa kagamitan at spell na maaari mong makuha sa mga unique scenario na ito ay sinasabing top class. Binuksan ni Rakuro ang pinto at iniisip kung paanong hindi pangkaraniwan na makita ng mga clan na desperadong naghahanap upang mahanap ang mga unique scenario na ito. Nagpakawala siya ng tawa dahil ang pagtugon niya ng isa nito ng maaga sa kanyang paglalaro ay kamangha-mangha. Napagpasyahan niya na ito ay dapat na resulta ng pagtatapon ng kanyang mga stat points sa swerte, at nangako na hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Gayunpaman, pagkatapos niyang pumasok sa pinto, nakita natin na ang kinakailangan sa level ay 80, at ang tanging level ni Rakuro ay 28. Pagpasok niya, nagulat siya nang makitang ito ay isang mundo na puno ng mga kuneho, at ang kanilang mga minamahal na carrot. Natatakot siya na baka pumasok siya sa pugad ng isang halimaw, at tinanggap siya ng maliit na hangal na tumutuyas sa kanya sa pagdating. Gustong makilala ng kuneho na ito si Rakuro, at ipinaliwanag niya na ang lahat ng Rabutuza ay nasa sabik tungkol sa kanya. Ito ay dahil sa kabila ng kanyang malaking personal na kahinaan, si Rakuro ay nagkaroon ng lakas ng loob na subukan ang Night Slayer sa kanyang sarili, at dahil mayroon siyang mga kasanayan upang ipagpatuloy ang mga perpektong nakamamatay na atake ng walang kahit isang tama. Para sa kanila, si Rakuro ay ang sagisag ng Vorpal Rabbit Soul. Natakot si Rakuro sa sigasig ng maliit na lalaki, at sinabi ng kuneho na gusto niyang maging katulad ni Rakuro. Mabilis na sinabi ng ating hamak na bayani na bahagya siyang nag-iwan ng gasgas sa unique monster, ngunit ipinaliwanag ng kuneho na iyon ay dahil lamang sa napakalakas nito. Tinawag niya itong Night Emperor, at ipinaliwanag na ito ay isang colossus, na may kakayahang lumamon sa mga wyvern tulad ng merienda sa tanghali. Ang katotohanan na si Rakuro ay naruroon kahit na nakikipag-usap sa kanya ngayon, nagmumungkahi na si Rakuro ay nasa ilalim ng proteksyon ng Kabanalan.
Ang higit na nakakamangha sa nakadamit na kuneho ay ang mga markang tumatakip sa katawan ni Rikuro ay nagpatunay na ang Night Emperor ay itinuturing siya hindi bilang isang biktima lamang, ngunit bilang isang kapwa nilalang. Hindi maiwasan ni Rakuro na magtaka kung may mali sa utak ng kuneho, at naaalala niya na ang isa sa mga katangian ng marka ay ang mga pakikipag-usap sa mga NPC ay maaapektuhan. Ipinaliwanag ng kuneho na gustong makipagkita sa kanya ng kanyang boss na kuneho, ngunit iniisip ng ating nag-aalinlangan na Birdman kung ito ay isang uri ng bitag sa paghihiganti para sa lahat ng buhay ng kuneho na kanyang tinapos. Hindi pinansin ng kuneho ang kanyang tanong at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Emil. Sa kalaunan ay sinagot at tiniyak ni Emil si Rakuro na ang kanyang boss ay higit pa sa mga bagay na walang kwenta tulad ng paghihiganti. Sa Rabutuza's Palace, ipinaliwanag ng ating bagong kaibigan na habang maraming tao ang bumibisita sa Rabutuza ng regular, si Rakuro ang unang papasok sa palasyo. Ito ay medyo nakakagulat, ngunit si Rakuro ay nasa sabik dahil ito ay nangangahulugan na ito ay isang natatanging senaryo na siya lamang ang nakakaalam. Ipinaliwanag ni Rakuro na medyo nag-aalala siya matapos mamarkahan ang lahat ng kakaibang asong iyon, ngunit mukhang bumabalik na ang kanyang swerte. Dinala siya ni Emil sa kanyang ama o boss, at nabigla si Rakuro sa malakas na presensya ng lalaking ito. Kinilala niya si Rakuro bilang ang taong binugbog at inihiyan ng unique monster na tinatawag niyang tuta. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay mabilis na nawala ang kanilang vorpal na kaluluwa, kaya ipinapalagay niya na lahat sila ay walang pag-asa. Gayunpaman, natukoy na niya ngayon na ang isa sa kanila ay may pangako, at nabigla si Rakuro nang humingi siya ng ilang oras. Ipinakilala ng dambuhalang kuneho na ito ang kanyang sarili bilang boss ng kuneho ng Rabutuza, na pinangalanang Visesh. Salamat sa panunood sa mga unang bahagi ng recap na ito. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.